Welcome again to Sir Ike TV. Okay, this time isi-share ko sa inyo yung sitwasyon sa pag-alis ng BRP Teresa Magbanwa na kung maalala ninyo siya ay ginawa nating 5 months siya nagbantay doon sa Skoda Seoul kung saan ito'y binangga ng China kaya ito'y umuwi na dahil din sa nagkulang ng pagkain nila, wala nang tubig mainom kasi nga na-block nila itong mga resupply mission natin. So, minabuti ng ating Coast Guard o ng pamahalaan na pansamantalang iiwan na lang para matugunan din yung medical pangangailangan ng ating mga crew nandun. No? So, kita naman natin doon na apat ang naka-stretcher nang dumating sa o apat silang may so di naman lahat ata naka-stretcher, mayroon pang kaya maglakad. Pero ngayon ay kailangan nilang medical attention no. So far sa balita okay naman na sila, naka-recover na. Ngayon ang magandang balita ay meron nang naka-successful na nakapasok na uli sa Skoda Seoul no, hindi sinasabi kung ilan pero basta ang sinisigurado ay meron na nakapasok. At saka meron na rin namang dumating na German warships no na pwedeng tutulong sa atin at may dumating na din anyway yung US naman ay lagi namang nag-antay lang kung kailan talaga tayo hingin ng mag-assist man lang sa assist sa resupply natin in case na mangailangan muli no. So pinangako naman ng ating Armed Forces, especially ng Philippine Navy natin na kayanin at lalo na sinasabi ng ating Pangalawang Pangulo na kailangan i-maintain natin ang presence natin sa Skoda Seoul. Okay, para hindi na mangyari yung nangyari dating standoff noong 2012 no, na angkin na nila itong ano ba yun? Ayungin ano. So sana itong pananaw ni expert ng Law of the Sea, si director ng UP, si J. Batong Bakal. So yung pananaw niya, yung sinasuggest na sa gobyerno na ito'y dapat panindigan natin, hindi tayo titigil kahit ano pang pananakot ng China sa atin ay tayong dapat nating ipagpatuloy, ipaglaban ang ating pagtanggol sa ating soberenya. Kasi nga ang sa UNCLOS no, na tayo lang ang may karapatan diyan sa pasok pa sa ating EEZ, Exclusive Economic Zone. Okay, base doon sa inaward ng UNCLOS. So ano ba yung UNCLOS? United Nations on the Law of the Sea. Okay, so pakinggan natin. To conduct regular patrols in and around Skoda Shoal as part of efforts to manage the situation in the area. University of the Philippines Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea Director J. Batong Bakal says Manila should continue insisting on its own rights and entitlements over Skoda Shoal. On the sidelines of the Law of the Sea Academy for ASEAN diplomats on Tuesday, Batong Bakal says the Philippines must show that it is not backing down against a larger power even if China continues to directly stop it from doing so. Batong Bakal agreed that the pullout of BRP Teresa Magbanwa from Skoda Shoal does not necessarily mean a surrender on the part of the Philippines. He said that in the meantime, the government should sustain regular patrols, interfere in the deployment of dredging ships from other states, and expose any illegal activities in the shoal. He also maintained that under the United Nations Convention on the Law of the Sea, only the coastal state has the exclusive right to construct artificial islands and installations inside its exclusive economic zone. BRP Teresa Magbanwa was stationed at Skoda Shoal last April amid increased Chinese presence and signs of attempts to build an artificial island there.